Sa tahimik pero delikadong bahagi ng Montgomery, tumatanglaw ang isang grupong kinatatakutan, ang Greenside Crips, isang samahan na kilala sa kanilang asul na kulay na sumisimbolo ng teritoryo, pagkakaisa, at matagal ng impluwensya sa kalsada. Pinamumunuan sila ni Carlos Supremo Moreno, isang lider na may matalas na isip at kilalang matibay ang prinsipyo pagdating sa kontrol at disiplina. Si Supremo ang nagtatag ng grupo at ang naglatag ng pundasyon ng kanilang operasyon sa Greenside. Nagsimula ang Greenside Crips sa simpleng pagtatanim ng marijuana sa mga bakanting lote ng Montgomery. Kapag dumami ang ani, palihim nila iyong ipinapamahagi sa makikitid na eskinita, tahimik, mabilis, at organisado. Mula rito, kumalat ang asul na presensya ng grupo sa iba't ibang sulok ng bayan. Sa paglawak ng kanilang impluwensya, hindi na maiiwasan ang kaguluhan. Sila ay ilang beses nang nasangkot sa riot at bar-ilan laban sa mga grupong nagtangkang agawin ang kanilang teritoryo. Kapag may sumubok pumasok sa Blue Line, agad silang sinasalubong ng matinding depensa ng grupo. Kasama sa hanay nila si Rosta, isang miyembrong may reputasyon ng pagiging mapanganib at impulsive. Siya ang bumarangay sa atensyon ng lungsod matapos may ugnay sa pagpatay sa isang kapwa preso, isang insidenteng nagpasok ng kontrobersya at panloob na tensyon sa Greenside Crips. Sa halip na mahati ang grupo, pinanatili ni Supremo ang kontrol. Mas naging istrikto ang pamamalakad, mas mataas ang disiplina, at mas malinaw ang linya ng katapatan. Ngayon, ang asul na kulay ang nagiging tatak ng kanilang lakas. Ito ang makikita sa kanilang mga bandana, pinturang marka sa pader, at maging sa paraan nila makipagharap sa kalsada. Sa Montgomery, kapag sinabi ang Greenside, agad naiisip ang grupong mahirap banggain at mas lalong mahirap pasukin.